Purihin po ang Panginoon sa mga sharing tungkol sa the personal evangelism of Jesus Christ. Ito yung unang bahagi ng Great Commission. Napakahalaga nito, hindi mo maidi-disciple yung hindi talaga na soul win, pero hindi rin pwedeng sila ay sumampalataya lang at pagkatapos ay wala yung ikalawang bahagi. Kaya pareho na mahalaga ito at yun yung ating pupuntahan sa mga susunod na video. Yung tungkol naman sa discipleship work of the Lord Jesus Christ. Alam niyo, nakita natin ang napakaraming aspeto tungkol dito sa evangelism ng Panginoon. Iba-ibang uri ng tao, iba-ibang sitwasyon. Lahat ito ay nagpapasimula of course sa tinatawag na felt need. Ano ba yung tawag mo kanina, Brother Joseph? Immediate Ah, po. immediate need. Ano man ang ating itawag? Ang Panginoon ay nagbabase doon sa sitwasyon. At hindi naman natin mayaalis yon. Talagang tayo kapag magsishare ng mabuting balita ay talagang iba-iba ang sitwasyon. At kaya ito mabuting balita ay katulad ng sabi ni Pastor Tito na dahil may masamang balita at ang masamang balita ay all have sinned and fall short of the glory of God Mm, at lahat ay patungo sa impyerno. mm, So ano ang mabuting balita? That there is a hope. Yun ang mabuting balita. May mm, pag-asa ang makasalanan at ang pag-asa niya ay doon sa pag-ibig ng Diyos, solusyon ng Diyos, pero it's not without His right response. At yan ay paulit-ulit natin na natututunan sa ating ginagawa ng mga seminar na hindi lang yung Diyos ang gumawa ng kaligtasan. Kasi sa iba ay dahil ginawa ng Diyos ang kaligtasan, once you believe, ay wala na yung mga steps of responses. Pero malinaw sa Biblia at hindi pwedeng ikontra yung mga tungkol sa tugon ng tao na hindi lamang yung sumampalataya, hindi yon yung tinatawag na asensya, kundi yung may kasama talaga na pagsisisi at pagpapabautismo dahil dun sa pagkakataon na yon ay papasok din tayo sa ibang aspeto na tinatawag na tipan sa Diyos. We are also entering the kingdom of God. Iba-iba, maraming nangyari dyan sa ating born again experience na it's not without the response of human. Kailangan ay tumugon ng tao. At alam naman natin ang sinasabi ng Biblia na kung hindi sila tutugon ng pananampalataya, ay nanganganib din naman sila sa pagkasumpa. At kung sila'y sumasampalataya, it's always with that repentance and water baptism sa mga baguhang mananampalataya. Ito yung mga namimiss ng marami na akala nila ay parang sumampalataya lang. Well, diyan natin may apply yung sinabi ni Santiago na maging ang mga demonyo sumasampalataya rin at nanginginig pa. They cannot act, they do not have the action, ayaw nila. Besides sa hindi na sila pwede talaga na mapagbigyan sa kanilang anumang pagsisisi. Hindi sila biniyayaan ng Diyos ng katulad ng tao na kailangan ay o pwede silang magsisi at pwede silang gumawa na hakbang na katulad ng pagpapabautismo. Wala ang mga demonyo niyan, kaya kawawa sila. It is because nakita nila ng mukhaan ng Diyos, kaya wala na silang pagkakataon na ibinibigay ang Diyos sa kanila. So tayo naman ay binigyan ng karapatan ng Diyos sa bagay na yan. Salamat sa pagtiyatiyaga ng Panginoon sa atin na hinihintay niya na tayo para magsisi sa ating mga kasalanan. Ang Panginoon, nung siya ay pumasok sa ministeryo, ay talagang nakafocus na siya na gampanan ang maraming aspeto ng kanyang buhay bilang tagasunod o kaya ay sabihin natin na ay sinugo ng Diyos. Meron siyang tinatawag na for the Son of Man came to seek and save the lost.
isa yon sa mga layunin ng kanyang buhay. And preach the gospel sa Marcos 1, I think 18. And then went around doing good. Yan ay isa sa mga ginawa ng Panginoon sa Acts 10:38. Lahat ay nakikita natin na nag-focus talaga siya sa pagpapalaganap sa paghahari ng Diyos. At every time na may ma-encounter siya, ay yun ang kanyang mga ginagawa, yung kalooban ng Amang nasa langit. At kung iisipin natin ang ating mga kalalagayan, kung talagang tayo'y na born again at taglay ang Espiritu ng Diyos, I don't think na iba yung ating pinagkakaabalahan. Masasabi natin na marahil ay nagtatrabaho rin tayo, pero alam natin na dapat ay meron tayong priority bilang mga pinagaharian ng Diyos at kabahagi sa kaharian ng Diyos. So never na ineglect natin yung mga bagay na yon once na binibigyan tayo ng pagkakataon. Marahil mga kapatid ay hindi tayo katulad ng Panginoon na meron talagang mga direksyon ang banal na Espiritu sa Kanya sa mga ilang bagay na nakikita natin. Bakit ko sinabi yon ay sapagkat may mga parang sinasadya na puntahan ng Panginoon katulad ng inaalihan ng demonyo, si Sakeo, sino pa, yung babaeng Samaritana. Pero meron din mga instances na ang tao ang lumalapit sa kanya katulad ni Nicodemus, ang mayaman. There were people who came to the Lord Jesus Christ pero makikita nyo, wala siyang pinapalagpas na pagkakataon kundi ibahagi sa kanila ang para sa kanilang kaligtasan. And always think mga kapatid na pag sinasabi natin ang kaligtasan ay it's not immediate na para sa langit. Magiging resulta lang yon. Pag sinasabi natin yan ay tungkol sa kaligtasan sa kasalanan. First of all, pag pinag-aralan niyo yung salitang salvation sa Biblia, do not always think na ito ay pagkasagitna sa mundong ito. Pagpunta na sa kaharian ng Diyos, it always begins with the salvation from our sins. At yung continued na sanctification ay tungkol pa rin yon sa kasalanan. Meron laging kinalaman sa kasalanan. Ang punto ko na nais kong makita nyo ay tungkol sa buhay ng Panginoon na once na nabigyan ng pagkakataon ay talagang isishare niya ang mabuting balita. Malala ko nung ako ay nasa Bible school, may tanong yung aming professor na sabi niya, kailangan ba ay agarang i-share mo ang mabuting balita o kaya ay meron tinatawag na friendship evangelism yata. Hindi ko maalala o friendly evangelism na kaibiganin mo muna bago mo i-share ang mabuting balita. Alam nyo, ang sa akin doon ay once na ikaw ay binigyan ng Diyos ng pagkakataon na i-share ang mabuting balita, ay palagay Relational ko yan, ay Pastor. Relational evangelism. relational evangelism. Yeah, that can be another word sa bagay na yan. Pero sa akin ay ang nakikita ko diyan ay hindi mo alam kung kailan hanggang kailan ang buhay ng taong 'yon. Ang napag-isip-isip namin noon ay paano kung kapitbahay mo? Hihintayin mo muna daw, nakaibiganin mo, yan nga, magkaroon ka ng relasyon sa kanila. Well, di rin naman natin masasabi kung sila ay tatanggap ng ebanghelyo o hindi. Pero sa akin ay the best talaga na ma-share sa kanila ang mabuting balita. Sa akin lang yon dahil yun ang nakikita ko sa kabuuan ng Biblia. So, yun ang nakita ko sa Panginoon na hindi niya palalagpasin ang pagkakataon na ibahagi ang mabuting balita kapag siya ay nabigyan ng pagkakataon. Nakikita ko rin na sa buhay ng Panginoon, every time na ma-encounter siya ng mga tao, ay they can be healed, they can be challenged, or they will hate him after that. Yang mga kalalagayang ganyan ay talagang nagaganap sa Panginoon. And it's all because it has something to do with the gospel.
So ulitin ko yung sinabi ko. Once na na-encounter ng tao ang Panginoon, meron talagang mangyayari. It's either na sila ay gumaling because they believe. Una sa mga Hudyo, ano, mga kapatid. Pangalawa ay they would hate Christ because they are being exposed sa kanyang mga sinasabi. Nangunguna niya dyan ang mga religious people o kaya ay meron talaga na mapapaisip sa kanilang kalalagayan. Naniniwala ako na ganun si Nicodemus nung ma-encounter niya ang Panginoon na later on sa huling bahagi na aklat ng John ay isa nga siya sa nagtatanggol sa Panginoon because he believed in Christ and then siya rin ang isa sa mga kumuha sa kanyang bangkay nung siya ay namatay. Ang punto ko diyan ay dapat merong resulta ang pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Diyos. Ngayon, kung nabahaginan na natin at later on ay naging kaibigan na natin, whether sila naman ay naniwala sa ating sinabi o hindi, kung katulad ng mga tao halimbawa sa ating mga katrabaho, kaya ay sa ating barangay. So it's either na later on ay kaibigan mo pa rin sila o it's either na sila ay medyo tumatalilis na sa'yo o iniiwasan ka na dahil sa nakita nila na iba na ang iyong pananampalataya. Hindi natin masasabi, pero God is always wanting to see us zealous pagdating sa kaluluwa. At wag nating isipin ang resulta. Minsan yun ang problema natin yung iniisip natin ang resulta. Baka tayo ay i-reject, baka tayo ay hindi tanggapin. So kung yan ay iniisip ng Panginoon, isipin nyo yung sasabihin kong ito. Kung si Kristo at ang mga apostol, lahat sila ay tinanggap ng mga tao na na-encounter nila, tinanggap ng mga tao na pinangaralan nila, ku-questionin natin ang ating mga sarili kung may mga tao na hindi tumatanggap sa atin. Pero hindi ganun Makita natin ang iba't ibang reaksyon ng mga tao sa Panginoon, sa mga apostol. They were even persecuted, stoned, and jailed because of the gospel. Sa atin nga, mapalad tayo na dito sa Pilipinas ay pagsasabihan lang tayo. Kung tayo ay hindi tumatanggap ng mabigat na salita mula sa mga tao o kaya sa kanilang pag-ayaw sa atin, baka hindi natin maishare ang mabuting balita. Kung iisipin lang natin na laging positibo na sila ay dapat maniwala sa atin, na hindi, iba ang mundong ito. They are being controlled by the devil. Alam natin yon. But they can only be set free through the gospel. Knowing the truth will set them free. Free from what? Free from the bondage of sin. Kaya as ambassadors of Christ, mga kapatid, ay responsibilidad ito na ibinigay sa atin. Biruin nyo naman, tinawag tayong ambassadors of Christ. 2 Corinthians chapter 5 verse 20. Pagkatapos ay hindi natin ginagawa yung ating mga katawagan na yon. Lagi kong sinasabi na lahat ng mga titulo na ibinibigay sa atin ng Diyos ay meron niyang responsibilidad. Bilang mga anak, tayo ay dapat mabuhay na katulad ng anak ng Diyos. Bilang mga templo ng banal na Espiritu, tayo ay dapat namumuhay ng may kabanalan. Bilang mga saserdote, tayo ay dapat naglilingkod. Bilang mga ambasador, tayo ay tagapagdala ng salita ng Diyos na galing sa langit. So every titles na ibinibigay sa atin ng Diyos is with responsibility. Mamili kayo. Huwag tayong mamili ng magandang titulo na ibinibigay ng Diyos and then wala tayong obligasyon o responsibilidad sa bagay na. It will not happen. Hindi yan totoo. Huwag kayong maniwala sa mga Kristiyano ngayon na they accept the good titles, the good verses, the promises, pero hindi yung mga nagdadala ng adverse sa kanila, problema sa mundong ito dahil yun ay hindi makatotohanan.
Sa ngayon ay naiinggit tayo sa mga churches na para bagang dinadagsa sila ng mga tao, mga kapatid. Tandaan ninyo, pag yan ay naging puso natin, kasi sinasabi ko ito dahil nakikita ko naman ang mundong ito na minsan ay nag-iisip ka rin dahil sa kalalagayan mo. Tayo hirap na hirap sa isang kaluluwa. Minsan, tinatanggihan pa tayo. Minsan ay nandyan na sa church, ayaw pang magpa-disciple. So, pero anyway, hindi natin responsibilidad ang mag-convert, ang mag-born again sila. Responsibilidad yan ng Diyos at alam ng Diyos kasi ang kanilang mga puso. So, never envy those people na nakikita natin sa ating kapanahunan. Alam ko kung ano nararamdaman ninyo, pero once na gumawa ka sa pamamaraan ng tao, sapagkat ang evangelism is purely of obedience ang parte natin. Tandaan nyo yun ha, mga kapatid. We are only obeying the Lord to share the true gospel. Hindi natin responsibilidad ang mag-convert ng tao. Ang responsibilidad natin ay mag-share ng mabuting balita. When they believe the gospel, at sabihin natin yung mga totoong hakbang sa kanila, and when they believe, ay yung mga susunod pa, discipleship. So, yun ang obligasyon natin sa Panginoon. Well, pagdating ng araw, susunugin lahat ng mga ginawa natin katulad ng sabi ng 1 Corinthians chapter 3 na darating ang panahon na lahat ay susunugin ang mga gawa natin. I mean, they will be tested by fire. At marami diyan ay masusunog kapag ito hindi sang-ayon sa nais ng Diyos. Remember, we can only be rewarded by our obedience, not by our accomplishment or hindi natin na-accomplish. Of course, obedience means meron tayong ginagawa. Yung resulta ng ating mga ginagawa, hindi natin control yan. Pero at least ay ginampanan natin ang pagkatawag natin mula sa Diyos.